Hi guys, magdi-DIY change oil tayo sa ating ADB 160. Tuturo ko sa inyo yung mga tools tsaka yung mga tips kung anong dapat natin gawin tsaka dapat iwasan. Tara, simulan na natin. Tayo ng 14 mm. Tulad pala. Daan-daan. Mas malaki. Mas malaki sa Guys, wag pala kayong pipihit ng bolt pag mainit pa yung makina. Bolt to 12 mm. May possibility kasi na maputol kapag pinit ng mainit. Yun, may washer pa pala siya. Yung kanyang washer, ibusan natin. Nawawala kasi yung square pan natin eh. Kaya batya muna. Ilugan natin tong plug niya, dipstick para mas mabilis tayong mag-drain ng langis. Linisan natin tong ating engine oil bolt. Tissue lang. Pwede ring basahan. Mas matipid. Linisan lang natin. Sabi natin yung ito, engine oil strainer cap. Gamit tayo ng 17 mm. Gamit tayo ng impact wrench pero dahan-dahan. Di tayo gagamit ng impact wrench sa paghigpit kasi meron tamang torque sa paghigpit. Gagamit tayo doon ng torque wrench. Puro paluwag lang sa impact wrench. 17 mm. Oh, hawakan natin. Kasi merong spring yun sa loob. Spring loaded to eh. Ayan. Spring tapos may isang spring na rin. Circle pan. Dito natin linisan. Itong cup niya, hindi ko na to lilinisan ng CVT cleaner kasi meron siyang goma. Baka lumuwag siya. Baka mag-expand. Itong spring din. Linisan din natin itong spring. Meron kasi siyang gasket eh. Oh. Kaya dapat maingat tayo sa mga gasket. Hindi natin basta-basta yan in-sprayan. Hindi natin basta-basta yan nililinis ng kung ano-ano. Sunod natin gagawin, titilt natin to para madaling palalim guys. Para lumabas din sa may tilt natin ang bahagya. Tilt natin yung ito. Ayan, tulad. Ayan, pwede ko na. Pwede natin. Linisan natin itong paligid na ito. Linisan natin para matanggal yung mga excess na langis. Ayan, linis. So, pwede natin ibalik. Balik natin. Ito orientation yan. Ganyan. Hand tight muna bago natin gamitin ng torque. Gamit tayo ng torque wrench. Set natin ng 24. Pit lang pa kanan hanggang 23 na siya. Isang ikot pa. 0.4, 0.8, 0.9. Ay hindi, ayan 23 pa lang. 0.4, 0.8, 0.9. Yan, 24. Ayun, tumunog na. Tumunog na, okay na yan. Pinahig. Yan, maglalagay na tayo ng ating engine oil. Tanggalin muna natin itong dipstick. Linisan natin ng basahan. Punasan lang natin.
Nasa natin buong katawan niya, punasan. Tapos meron tayong embudo. Ito yung magandang embudo. Guys, punasan nyo yung paligid ng bungangan ng dipstick bago nyo ibalik yung mismong dipstick. Meron tayo ditong 1 liter. Pero sabi sa manual, after draining and cleaning the strainer, ang ilalagay natin ay 850 ml. So meron tayong 1 liter, magtitira tayo ng 150. 850 lang lalagay natin. Buksan na natin. 750 ml isasalin mo kung nag-drain ka lang sa ilalim. Silpak na natin itong ating embudo. Malakas ang embudo. May strainer pala yun sa loob. Make sure na nakatutok yung embudo. Salin natin 850. Huwag kakalimutan, magtira ng 150. Layo pa. Konti ba? Konting-konti pa. Ayan. Ayan. Nagtira tayo ng 150. Hugot na natin. Sara na natin. Kung ating dipstick. Kailangan lapat to. Hindi pwedeng hindi masyadong nakasara to. Tatagasin lang isa. Splice. Sigipitan natin. Yan. Yan, try natin itong ating gear oil. Gamit tayo ng 12mm box wrench. Iluwagan natin. Dito tayo mag-drain sa baba pala. Drain tayo sa baba. Linisan lang natin to. Nasa natin. Buksan natin tong ibabaw. Mas mabilis. Dito tayo maglalagay ng gear oil. Kasi mag-isali. Mas makakay something. Let's see. Nating ibalik para masalino na natin ng gear oil. Dito pala. Punasan muna natin to para malinis. Tilt natin konti para ma-drain pa. Baba itong mahaba. Hand tight muna, hand tight. Set natin ang 21 Newton meter. Pitan natin. Ito manog to. Higpit na. Meron tayong dito 120 ml na gear oil. Pero sabi sa manual, kapag nag-drain ka lang, ang ilalagay mo lang ay 110 ml. Pero pag nag-disassemble ka niyan, 120 ml lalagay mo. Bawasan natin to ng 10 ml.
10 ml. Napakaingay oh. Layo ko, naririnig ko. Ba't pa itong binili ko kasi mas madali itong isalin. Hindi katulad nung sa Honda. Yan ulit. 12mm ulit to. Hand tight muna natin. Torque wrench 21 Newton meter. Ayun na. Yan, okay na yung ating engine ulit, gear oil. Start natin yung motor ng 3 to 5 minutes para mag-circulate yung mga langis na nilagay natin. Tsaka para makita natin kung may leak. Thank you for watching. See you sa next vlog.